Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release ho siya, no? Ah, So hindi siya paano po nangyari yun, Mr. Chair? pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso, no? Mhm. So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon, no? Wow. Mr. President. So Parang, meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build up, lalo na pag mag-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso. So, while of course, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Well, pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since Opo. mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. Alright. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa backdoor. You Exactly. remember Opo. kay Alice Go. Salamat po, Mr. President. Mr. Chair, kung maaari pong makapagtanong ng ilang mga tanong. It will be an honor, Senator Risa. Salamat po, Mr. Chair. Unang-una na po, maraming salamat po at mabuhay sa Department of Justice, sa law enforcement, sa National Bureau of Investigation, sa PAOK, at iba pang mga ahensyang tumulong, Bureau of Immigration, tumulong para makamit ang hustisya sa kasong qualified human trafficking laban kay Guo Huaping, alias Alice Guo, at mga kasabwat niya sa Pogo sa Bamban. Salamat po at mabuhay po sa inyo. Sa wakas, hinatulan siyang guilty at pinarusahan ng habang buhay na pagkakulong. Pwede niyo po ba, Mr. Chair, para sa Secretary at ating mga otoridad, ilahad pa ang ibang mga detalye dito, Mr. Chair? Well, Senator Risa, alam naman ho natin na yung Committee on Women under your leadership, ito po talaga ang nag-pursue nitong kaso ni Go Huaping aka Alice Guo. At yung committee ho ng committee po ninyo na inyong pinamumunuan, ito ho talaga ang nag-drill down sa mga detalye at nagbigay po ng mga information sa mga agency natin kung ano po yung kanilang titignan. At ito po ay isang napakagandang halimbawa ng pagtutulungan ng Senado at ng Executive at ng interagency collaboration ng Executive kasi nagtulong-tulong yung Presidential Anti-Crime Commission, yung NBI, yung Bureau of Immigration, of course, Department of Justice. So ito po yung isang halimbawa ng pag ang ahensya ay nagtulong-tulong, nag-collaborate, including the Senate. Maganda po ang magiging resulta. No? So yun po yung nakita ho natin dito. But for the details, let me just get some more details po. Opo, Mr. Chair.
Thank you, Mr. President. So, Mr. President, ang naging hatol kay Go Huaping ay qualified human trafficking, which is non-bailable. At meron pa ho siyang mga kaso according to the DOJ on the money laundering aspect. Kasi nga, napakalaki pong pera ang pumasok sa sistema ho natin at ginamit niya ito sa pagpapatayo po ng Pogo Hub sa Bamban. Meron pa rin mga cases on forfeiture ng mga assets related to the Bamban Pogo Hub. So yan po ay pinupursue ng DOJ. At yung graft and corruption. So hindi lang po si Go Huaping ang tinitignan ng DOJ, kundi yung iba pang mga opisyal na nag-connive, no? Dito po sa mga permits na ibinigay po sa Pogo Hub sa Bamban. So ito po yung mga cases na still pending with the courts and also with the DOJ. So in a nutshell, yun po yung mga ano. Salamat po, Mr. Chair. At kaugnay nga po ng forfeiture ng assets, masaya din po ako na kasama sa desisyon ang forfeiture sa gobyerno ng Baofu Compound na nasa 6 na bilyong piso ang halaga. At ang chair mismo ang nagkuwenta ng ganitong halaga habang sinasagawa po natin ang investigasyon noon. So ang mga lupa, mga gusali na ginamit at nakuha sa paggawa ng krimen ay kumpiskado. At dapat lang naman po, Mr. Chair, hindi pwedeng gagawa ng mali at kikita, tapos kanila pa rin. So, agad-agad po ba yung magagawa, Mr. Chair? Kahit pa kung sakali magkaroon ng MR o appeal, Mr. Chair. Isa sa mga mahalagang forfeiture, Senator Risa, ay yung forfeiture ng kanyang iba pang mga assets. If you remember, na-declare na rin siya ng Tarlac Court na hindi ho siya Pilipino. At marami ho siyang mga ari-arian na sa pangalan niya, no, as declared in her SALN at yung iba pang hindi naka-declare. So yun rin po ay fino-forfeit ng gobyerno dahil Pilipino lang ang bukod tanging pwedeng bumili at ilagay sa pangalan nila itong mga lupain. No? Pero obviously sa kanya, linagay niya sa pangalan niya. So yun naman po ang mga kasong nakapending pa sa DOJ at hinahabol rin ng gobyerno. So, at magkaroon man ng motion for reconsideration o appeal, gaano po katagal bago ma-forfeit nga yung mga tinukoy na assets in favor of government, Mr. Chair? Mahirap pong ma-estimate, no, itong yung timetable dahil naka-file na ito sa judiciary at ito ay dinidinig na sa judiciary. Pero minomonitor po very closely ng DOJ itong mga kaso nila dahil importante hong itong kaso na ito ay considered high-profile case at sinisigurado nila na nakatutok po ang DOJ sa pagre-representa ng gobyerno. Salamat, Mr. Chair. At salamat sa patuloy na pag-monitor din ng ating mga otoridad dun sa progress, dun sa pag-forfeit at pagpapasakamay ng gobyerno ng mga tinukoy na assets. Dahil maalala po natin sa isang probisyon ng ipinasa nating AFASA law at pati po yung isang probisyon na isinama po natin sa kapapasalamang na Anti-Pogo Act ay meron dong prinsipyo at may provision tungkol sa paggamit din ng gobyerno nung ilang bahagi ng mga assets na iyon alang-alang sa rehabilitation ng mga victim survivors. So maganda pong consistent din sa prinsipyo ng restorative justice na naka-embed dun sa marami-raming mga batas na isinusulong o ipinatutupad sa ilalim din ng pagmomonitor din ng DOJ, Mr. Chair. The Secretary committed to send the Senate and Her Honor an extensive report. May mga bagay lang na hindi nila masabi because nasa korte na po. But they take note of the importance of the forfeiture action by the government. Dahil through the hearings na kinundak ko natin, nakita natin daming ari-arian. No? Declared and also undeclared. At yun po ay hinahabol naman po ng gobyerno ngayon para magamit yung assets at kung ano pa ang pwedeng maibenta, magbigay ho yan doon sa mga biktima ng human trafficking. Salamat, Mr. Chair. At pagpapasalamat ko rin po yung extensive report na ibabahagi ng DOJ sa atin sa pamamagitan ng Chair. And of course, yung mga assets na
lumitaw ng investigasyon natin. Hindi lamang doon sa Baofu. May ibang lugar pa, pati ibang lalawigan, halimbawa sa Pangasinan na di umano jointly owned sa iba na mga personalidad o resource persons na dininig po natin nung panahong iyon, Mr. Chair. At kung sa huli, kung sakali, kani-kanino po iyan mapupunta yung mga assets na iyon at saan gagamitin kung sakali? Meron na po bang napoproject ang DOJ, Mr. Chair? So pupunta ho yan sa, pag na-forfeit na ho ng gobyerno, pupunta ho yan sa National Treasury. And the National Treasury will be the custody of those assets. The custodian of those assets. At nakikinikinita na po ba ng DOJ kung saan gagamitin yung mga assets na yun once nasa kamay na ng National Treasury, Mr. Chair? Wala pa hong desisyon kung saan po gagamitin yung assets. May mga usap-usapan before, I remember during the height of the investigation na pwedeng gamitin as hospital or pwedeng gamitin as school. In fact, I remember the AFP was also looking at that. Baka pwedeng gawing training facility or barracks. But wala pang definite kung saan pong gagamitin. Okay. Susubaybayan na lang po natin, Mr. Chair. Importante po. At kung pati bukod sa mga ospital, mga eskwelahan, napaka-importante din po natin sa atin dito sa Senado ngayong budget plenaries. Kung training facility din, I think importante din dahil naalala ko po, kaya po natin sinimulan tignan din yung possible espionage angle nung pogo sa Bamban ay dahil sinabi po ng ating mga authorities noon na meron silang natanggap ng mga impormasyon na kanilang iniimbestiga kung listening post din ba daw ng ibang bansa ang Baofu at dun ba daw nagmula ang ilang mga cyber attacks, hacking attempts ng isang dayuhang bansa laban sa mga government websites natin, Mr. Chair. So, salamat po. Okay, ibang mga kaso kay Alice Go, nabanggit nyo na po Mr. Chair, money laundering at graft and corruption pa. Kumusta naman po yung iba pang mga kaso sa Pogo-related personalities? Halimbawa po kina Cassandra Leong, Harry Roque, Tony Yang, Mr. Chair. Sorry for the delay, Mr. President. I was just getting an update on the case of that PORAC Pogo Hub. So doon po sa mga other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? So nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang final at other cases rin. But yung kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Yun po yung exactly tanong ko rin ho kanina. But I'll get, baka ho, dahil tanong nyo, baka we'll get some more details. All right, Mr. Chair. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang ginawa ay pa-cancela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at ma-aresto siya ng Interpol. No? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies na pwede pong umaresto sa kanya. Salamat, Mr. Chair. Para sana naman kung hindi kinakayanan ng isang officer of the bar na respetuhin ang isang warrant of arrest, isang national instrument,
di magpatulong po tayo muli sa international community para naman mapaharap sa ating mga otoridad dito. I was advised by the Yes, Mr. Secretary Chair. and si Prosecutor General Faldon na a matter of time na lang po makakancel yung passport niya. Alright. Salamat po, Mr. Chair. At si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release ho siya. No? So hindi siya Paano po nangyari yon, Mr. Chair? Mr. President, actually nagulat rin ako. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair? pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya. Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa House pala, sa House. Sa House. She was detained in the House. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa House. Opo. And then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang... So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso. So while of course, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Well, pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. Right. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa backdoor. Exactly. You remember kay Alice Go, no? But ngayon po mayroon ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update po ba tayo, Mr. Chair, sa pamamagitan ng chair ng BI agad, maybe within the day, kung ano na yung location, whereabouts ni Cassandra Leong? In-update ho ngayon ng kumukuha na ang BI ng information. And bibigyan ho tayo ng extensive report rin on the Lucky South 99 issue kay Cassandra Lee, kay Harry Roque, and all of that. No? But they're verifying it right now. Salamat, Mr. Chair. At mabuti may automatic na whole departure order na. Kasi baka mamaya mag-reunite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inimbestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa face of the earth, at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din, Mr. Chair. So,
So, kay Cassandra Lee rin po, nag-file na rin po ang DOJ to cancel her passport rin. Okay po. Salamat, Mr. Chair. And I don't know kung... Is the record Yes, po Mr. ng Chair. Department of Bureau of Immigration, wala naman pong record na lumabas po siya ng bansa. Unless through the southern backdoor Yun na lang naman, ang Mr. Chair. alam naman ho natin, yun ay Mag-alis po part 2 possibility rin. siya. Oo. Hari nawa, hindi. Dahil hanggang ngayon, at least medyo naibsan na yung mangha natin. Hanggang ngayon, di pa natin alam yung buong kwento paano nakatakas si Alice Guo noon. Pero at least nangyari na yung kahapon. Pero ayaw po sana natin mangyari na mag-Alice Guo part 2 si Cassandra Leong kung sakasakali. But salamat po para Actually, sa update na iyon, Mr. Cassandra Chair. Lee part 2 dahil tumakas na siya before. Aray, kasama po siya noon. Tumakas na siya before. Nako, alam na alam po niya yung ruta at pamamaraan. So, sana po talaga ay mapaharap siya ng mga otoridad dun sa Pasig RTC, Mr. Chair. So, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? And on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? I just like this answer on record, Mr. Chair. Ang process po ay they can apply to the DOJ and ang qualifications or ang grounds ay under persecution. So whether you're persecuted for your political beliefs, for your religious beliefs, for your gender beliefs, race kasama rin po doon. And also statelessness, pwede rin po. So they can apply for refugee status. At ganong katagal tumatagal yung ganong proseso, Mr. Chair, on average? About 2 years, 1 to 2 years. No? 1 to 2 yung years. po, but I think that is a normal time frame kasi sa US yan rin po ang, if I'm not mistaken, yan rin po ang issue na habang ina-evaluate yung kanyang refugee status, pwede silang lumabas at hindi na rin mahanap pag lumabas na. No? So I think in my personal observation, that time frame is within that time frame, mga 1 to 2 years. Medyo hindi pala mabilis, Mr. Chair. Medyo matagal-tagal din po. Matagal-tagal rin. Okay, Matagal-tagal. Right. So, importante din yung time frame kasi yung mga taong nangangailangan talaga ng asylum, minsan matter of life and death yung hindi masyadong matagal. Ano po? The yes, Mr. DOJ Chair. and the Chief State Counsel is listening, Mr. President, so they'll take note of that time frame. Salamat, Mr. Chair. At syempre, napakahalaga itong usapin ng asylum. Isa sa pinaka siguro mahalagang tulong o in a way, isa siyang hiyas no, na hawak ng gobyerno para makatulong sa ibang mga tao, hindi man natin kababayan pero kapwa-tao. Of course, a prominent example yung ginawa ni dating Presidente Quezon para kupkupin yung mga European Jews dito po sa ating bansa. So isang hiyas talaga, napakahalaga, isa sa pinaka-iniingatan natin dahil literally pwedeng magligtas ng buhay ng ibang tao. And dahil hiyas, parang yung usapin ng Filipino citizenship na lalo nating napatingkad yung kahalagahan ng ating mga investigasyon laban sa POGO, dapat talaga pakaingatan. And in no instance, on the opposite extreme na dapat maabuso o abusuhin. So just last manifestation and not a question, manifestation, Mr. Chair, Mr. President. Hindi talaga ako mapalagay dun sa nangyari kay Cassandra Leong habang nasa custody siya ng house. Heaven forbid na kung may resource person na unang napaharap ng house sa kanya tapos mapakustody dito sa atin ay mapakawalan natin for whatever reason. So I would seek, kahit pagkatapos na nitong interpellation, I would seek the advice of the chair and even seek the advice of the Senate President kung proper ba mag-communicate tayo ang Senado sa House at kung proper man observing interparliamentary courtesy, ano yung tamang paraan na mag-communicate na concern sa ganitong pangyayari
at pagnanais na wag na po itong maulit muli at na hindi rin natin magawa sa sino mang resource person na nagaling sa House at anong mga pamamaraan para siguruhin na hindi ito mangyari muli. We have a few, I think, best practices here in the Senate, Mr. Chair, na pwede nating ibahagi sa kanila. Probably meron din tayong mga leksyong pwedeng matutunan sa kanila, mga best practices na not necessarily ma-institutionalize pero by tradition, by practice, gawin natin para yung mga pinaghihirapan nating mga investigasyon over several years, mga pinaghihirapan ng ating executive agencies ay hindi naman siguro mauwi sa wala, pero hindi lalong ma-delay at lalong mapahirapan, Mr. Chair. So I will seek the advice of the good chair and the Senate President Actually, after this interpellation. if my memory Chair. serves me right, yung detention ni Cassandra Lee she was held in contempt in the House. But because of the transition from the 19th to the 20th Congress and may Supreme Court ruling na the contempt charges ends with that Congress, pinakawalan ho siya. But that time nung pinakawalan siya, wala pang mga kasong i-file. No? So nagkaroon ng gap between that time na pinakawalan siya and the time na final po yung kaso. But rest assured that the DOJ is already moving. May whole departure order ho. Kakancelin ho yung kanyang passport para hindi ho siya makawala. At ginagawa po ng ating mga enforcement agencies po yung kanilang makakaya para mahuli ho siya. I do understand, Mr. Chair. Nag-iisip lang ako kaya humihingi ng payo. Yep. Ano yung proper constitutional, legal na pagsisiguro, again, anything proper para hindi na mangyari po itong muli. Pero maraming salamat po, Mr. Chair, maraming salamat po, Mr. President, at muli sa DOJ at lahat ng attached agencies para sa napakahalagang araw kahapon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.